ito yung sinasabi ko sa inyo na talagang hulikam etong si Willie Revillame kung paano yung ugali niya mga kababayan habang nangangampanya. Halatang hindi niya gusto yung ginagawa niya na tumatakbo siya sa pagkasenador. Bakit mga kababayan? Ito, pakinggan muna natin yung puhunan daw ni Willie Revillame na kung saan 27 years na daw po siyang tumutulong sa mga mahihirap. At plataforma ay tumulong hindi daw magnakaw. Yan po yung sabi ni Willie Revillame. Pero kung iisipin nyo pong mabuti mga kababayan, yung pong pagtulong mga kababayan ni Willie Revillame, yun po ay galing sa mga sponsor. And then mga kababayan, yun naman pong ginagawa niyang pamimigay na galing po sa sarili po niyang bulsa, natural na tulungan niya yung mga tao na tumulong din sa kanya kung bakit siya naging artista na sikat at kung bakit siya naandya dyan sa ganyang klase ng posisyon na tinitingala siya ng marami sa mga kababayang Pilipino po natin. Dahil kung wala naman talagang nanonood ng mga show, ng mga programa po niya, hindi naman po siya tatangkilikin mga kababayan ng publiko. At mas lalong hindi siya makakapagbigay ng tulong sa mga kababayang Pilipino po natin gaya ng ipinagmamalaki niya kung wala naman siyang sponsor na natatanggap. So ngayon pakinggan po natin itong sinasabi ni Willie. Pero pag tayo po ay pinalad, gagawin natin ang paraan para makatulong sa ating mga kababayan. Simple lang ang gusto natin, wala tayong kompleto plataforma. Diyos ko po, 27 years ako tumutulong sa mahirap, wala pa plataforma. Ang plataforma tumulong sa mahihirap at hindi magnakaw. Kita nyo, galit na galit oh. Saka ba naman kasi nagkatala? Tumatakbo kang senador, wala ka ni isang plataforma. Alam nyo kasi mga kababayan, yung pagtulong, common na yan. Common na yung salitang pagtulong na yan. Gamit na gamit at gas-gas na po yan. Dahil kung matatanda nyo, sabi ko nga po sa inyo, si Robin Padilla ang isang patunay kung bakit ang mga tao ngayon ay nagdadalawang isip na sumuporta sa mga kandidatong artista. Bakit? Kasi kita nyo mga kababayan, unang-una, kapag may politikong tumatakbo, ang una nating hinahanap syempre yung plataforma. Kung walang plataforma, natural bakit natin iboboto yan? Ngayon, ang katuwiran ni Willie Revillame, 27 na daw po siyang tumutulong at yung sinasabi niya na plataforma mga kababayan, ang plataforma niya, yung pagtulong niya kasi nagawa na daw po niya yun. Natural, normal lang naman mga kababayan tumulong sa mga kababayan Pilipino natin at hindi pwedeng gawing dahilan yan. Hindi pwedeng gamitin yan para iboto ka ng sambayan ng Pilipino. Ang kailangan namin sa Senado, yung marunong gumawa ng batas na mas makakatulong sa nakakarami, hindi lang sa iilang mga tao. Ano po mga kababayan? So ngayon, panoorin pa natin itong isa pang video ni Willie Revillame na kung saan makikita nyong halatang hindi niya gusto yung ginagawa po natin at makikita ninyo yung attitude ni Sir Willie Revillame sa mga kababayan Pilipino po natin kapag kakaharap niya. Eto. Kita nyo? Bam! Di ba mga kababayan, halatang hindi niya gusto yung ginagawa niya mga kababayan na pangangampanya, pag-iikot-ikot, panghihingi ng boto sa mga kababayang Pilipino natin. Kasi kita niyo yung attitude niya dito, kung paano siya magbigay ng jacket, ginaganon-ganon niya lang sa mga tao mga kababayan. Tapos halatang hindi siya masaya sa ginagawa po niya. Kasi nga mga kababayan, sa totoo lang, sa unang pagtakbo pa lang ni Sir Willie Revillame, pag-apply pa lang niya ng COC niya, sablay na po kasi dati nagbitaw na siya ng salita na hindi po talaga siya tatakbo kasi wala siyang alam sa paggawa ng batas, wala siyang alam sa pagiging isang public servant. Kaya nga mga kababayan, nakakapagtaka, palaisipan sa ating lahat kung bakit pa siya tumakbo. Ano po kung bakit pa siya nag-senador, ganong sinabi na po niya mismo na hindi niya kaya makipagsabayan doon sa mga tao na senador, na naando doon sa Senado, lalo na kapag pinag-uusapan yung mga malalalim na usapin para makalikha, makagawa na mas epektibong batas na makakatulong sa mga kababayang Pilipino po natin. So maliwanag mga kababayan na itong ginagawa ni Sir Willie Revillame, hindi po niya talaga gusto yan.
Kasi kung gusto po niya yan mga kababayan, dapat una pa lang bago siya mag-file ng COC, ng Certificate of Candidacy, dapat alam na po niya ang kanyang mga plataforma. Dapat mayroon siyang plataforma na pwedeng ipagmayabang at ipagmalaki niya sa mga kababayang Pilipino natin. Naaasahan natin sa kanya kapag ka nanalo siya. Kaso ang problema wala po eh. Kaya ang ending mga kababayan, nga pagka sinuportahan at ibinoto ninyo, etong si Willie Revillame. So ngayon punta naman po tayo dito po sa isa pang topic na nakita po natin na kung saan may matinding pakiusap. Ito pong si Congressman Erwin Tulfo sa mga kababayang Pilipino po natin, na kung saan mga kababayan sabi dito ni Congressman Erwin Tulfo, I'm asking for your help. Kung iboboto ninyo po si Erwin Tulfo, pakisama nyo po si Benhur Abalos. We need this help. Magaling po eh. I will vouch for you na hindi po masasayang ang boto. I promise. Maraming salamat po. Kasi nga mga kababayan, alam naman po natin yung mga plataforma at gustong gawin ni Secretary Benhur Abalos sa mga kababayang Pilipino po natin, yung trabaho na magagawa niya, yung batas na maisulong niya kapag po siya ay naging senador. At alam naman po natin mga kababayan na talagang si Secretary Benhur Abalos ay marami na pong napatunayan, marami na pong nagawa. At sa pagiging public servant, politician, subok na po siya sa mahabang panahon, lalo na nung siya ay naging mayor ng Mandaluyong City, na kung saan tinagurian na Tiger City ang Mandaluyong City. Dahil nga mga kababayan, sa trabaho na ginawa ni Secretary Benhur Abalos, at lalo na sa panahon niya bilang Secretary ng DILG, doon natimbog yung mga katulad ni Kibulok na big fish na akala natin ay hindi mapapapanagot sa batas. Pero dahil nga mga kababayan, sa walang kinikilingan, etong DILG ng mga panahon na yon mga kababayan, at kailangan pagbayarin yung mga katulad nitong si Kibulok, kahit pa nagtago sa ilalim ng lupa, na aresto at nahuli pa rin po, at ngayon ay hawak na po ng ating mga otoridad. So sana mga kababayan, suportahan natin etong si Secretary Benhur Abalos. Mas suportahan sana natin ito kaysa kina Philip Salvador, na alam naman natin na wala talagang magagawa sa Senado mga kababayan. Katulad na lamang nitong sina Willie Revillame mga kababayan, at yung iba pa na kaya lang tumakbo ay para protektahan eto pong si Duterte. Ano po, at para protektahan ang mga Duterte sa kanila pong mga pananagutan. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hingil po sa mga topic na ito na pinag-usapan po natin? At bago po tayo pansamantala magpaalam mga kababayan, ay basa-basa po muna tayo ng inyong mga komento. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pagtangkilik dito po sa ating YouTube channel.